Kailangan ko bang hawakan ito? Opo, ilapit yun ng konti. Yeah, okay. Sige, lapit na lang. And, teka, tingnan ko nga. Baka hindi nagre-record. Minsan, nakawala eh. Ayun, dalawa. Nag-record naman siya eh. Ayun, sir, magandang hapon. Paggabi na ata. Oo, paggabi na. Yes, Good nandito tayo afternoon, good evening. isa sa mga idol nating artist, no? Respected rock and roll rockstar. Idol ko rin to si Reg. Yeah. Ngayon natin ginawa. Para tayo nagpo-podcast ngayon. Oo nga eh, parang podcast nga. So, podcast. Yan, kilala naman natin siya sa Star Wars, Doctor Who, Magic the Gathering, no? At eto na, boy, no? Meron tayong $1 million question. Diploma po ba o diskarte? Hindi. Sa akin, ano yan eh. Sa akin talaga, hindi siya either or para sa akin eh. Hindi either or ang sagot ko dyan eh. Ang masasabi ko dyan, may certain advantages talaga na makukuha kung meron kang diploma eh. Hindi natin madedenay na talagang may bias pa rin ang mga potential employers sa may diploma. Pero at the same time, hindi rin ibig sabihin na kailangang ma-discourage yung mga tao na nagre-rely sa mga abilidad nila. Hindi totoo yun. Kasi sa totoo lang, in my experience as a former art director and a former project manager sa isang local na game art outsourcing studio dati, may mga hinire ako dati na mga artist na yung iba doon high school nga lang yung natapos. Yung meron ngang iba hindi pa nakatapos ng high school at all. Kasi ako, even though plus sa akin na meron diploma, hindi yung una kong titignan. Una kong tinitignan portfolio. Sa industriyang ito. Sa industriyang ito, portfolio talaga ang unang tinitignan. And actually sa ibang mga studios abroad, hindi na nga tinatanong kung sang school ka nang galing. Yung iba doon, okay lang sa kanila kahit nag-workshop ka lang, ganun. Yung iba nga sasabihin lang, patingin lang ng portfolio mo eh. Diba? So, ganun kabilis mag-land ng job. Ganun ang naging mindset ko din. Kasi, humbling yun para sa akin. Dati akala ko, porket taga-payoffs ako, meron akong edge. Diba? Ganyan. Yun kasi yung, madalas mong marinig na stereotype pag taga-UP. Uy, galing yan, ganyan. Hindi lagi. Hindi lagi. Actually, humbling para sa akin kasi paglabas ko ng UP, nung nag-start na akong magtrabaho sa industriya ng animation, ng game development, doon ko na realize na maraming mas magaling sa akin na hindi man lang natapak sa UP kahit minsan. Yung iba nga doon hindi pa nag-fine arts pero talagang kinakarni ako pagdating sa husay nila sa arts. So, to answer your question again, hindi siya either or, diploma or diskarte. Parehong may advantages. If you can secure a diploma, hindi natin madedenay na may mga advantages yun na mapoprovide sa'yo. But at the same time ko talaga, hindi mo kaya ko. Kailangan mo na maghanap ng trabaho and all you have are your skills. Maniwala ka sa akin, may kalalagyan ka. Yeah, okay. Yun, sobrang nagmamatter tong opinion ni Sir kahit parang gino-joke-joke lang siya ng una. No, pero kasi syempre yun, may karanasan na siya sa industry natin na locally tsaka international. Tsaka marami rin siya na-meet. Yung art director, yung experience niya ay sobrang valuable. Kaya, boy, surprisingly, ganun pala dapat tayo ituring yung kakayahan, abilidad natin or syempre kung meron kang diploma. Kumbaga, ang point ko lang, huwag nating i-judge yung tao base sa degree niya or lack thereof. Diba? Kasi hindi lang yan ang paraan para maging kapaki-pakinabang. Okay. Hindi naman porket wala kang diploma, hindi ka na passionate sa craft mo or hindi ka na proficient or wala kang kakayahang matuto sa ibang paraan. Actually, meron nga akong mga fina-follow na foreign artists dati. Sabi nila, sa US, di ba, kasi meron tayong tinatawag na student loan. Di ba? Ang laki nun, ang laking pera nun. Tapos, a lot of students in the US pagka-graduate nila, namumroblema sila kasi saan sila kukuha ng pambayad doon sa student loan nila? Ang trabaho lang na napapasok ng iba sa kanila, McDo, Burger King, ganon, 'di ba? Na hindi naman kalakihan yung kinikita. So, meron akong nakita dati na nag-collect siya ng mga tutorials, mga Gumroad tutorials, ganon, mga ArtStation, YouTube links, sabi niya, ito ang mga kailangan mong tutorial na sundan kung gusto mo mag-land ng job as a concept artist, as a 3D artist, gano'n.
So, posible siya eh. Even if you don't go to the university, pwede naman matutunan mo siya through YouTube, ganyan. So, hindi siya imposible, kumbaga. Kaya ako, huwag tayong judgmental sa mga hindi graduate. Ito po yung millionaire mindset natin, no? Huwag tayong judgmental. Pero, okay, punta na tayo dun sa... Sige, Thank you, sir. Okay. Ang kulit nito. Yeah. Ewan ko kung i-edit ko pa to. Or may tuloy-tuloy. edit, sama mo yun. Ito tuloy-tuloy ko na. Sige. Pero yun, sir, ano ang kalagayan ng art industry na meron na ngayong AI generation ng images? Sa akin, nakikita ko na nagko-cause ng disruption yung AI. May ano talaga tayo dyan. May empirical proof tayo dyan. Kasi meron ng mga studios ngayon, nakikita ko to kasi actively nagtitingin ako ng mga art jobs online sa mga sites kagaya ng ArtStation, ano. May nakikita akong job postings diyan na imbis na fundamental skills yung hinahanap, sinasabi na lang marunong mag mid-journey, marunong mag stable diffusion, ganyan. Open-minded about AI. Hindi na hinahanap kung merong fundamental skills, kaya bang mag-drawing ng tao, ganyan. Parang sabi, knows mid-journey and can edit in Photoshop. Ganon, di ba? Now, on the surface, it might sound okay because AI expedites the entire process of creation. Talaga namang mapapabilis kapag nag-AI ka dahil mag-enter ka ng prompt, makaka-produce ka ng hundreds, even thousands of images. That would take a normal artist a long time to produce. Pero yung fraction ng cost ay parang $8 lang ata per subscription. Well, subscription. Okay. Di ba? Oo, ganun. So, mas murang maningil ang AI kaysa sa artist. Pero kasi may ethical implications tayo dito. Unang-una, let's go there. ang AI, hindi naman tatakbo yan kung hindi yan nagnanakaw ng mga images from flesh and blood artists. Di ba? May mga database yan ng mga images na kinuha without consent ng mga artists na concerned. And for those people na nagsasabi na hindi, machine learning lang yan, natututo lang din yan the same as humans do, that couldn't be further from the truth. Napatunayan na yan empirically, kaya nga merong ongoing na lawsuit laban sa mga gumagawa ng AI na programs kasi nga matagal lang napatunayan na nagsascrape sila ng data. And when you say scrape data, hindi ito yung tipong ito yung AI, titignan niya tong image na to, tapos matututo siyang gumawa inspired by that imagery. Hindi. Scraping works by kukunin niya yung images from that database, tapos magfa-Frankenstein siya ng mga parts from those images, maggagawa siya ng composite, and then all of a sudden meron ng generated artwork na madaya yung pagkakagawa dahil nagnanakaw ito ng work from other artists, di ba? Art theft talaga siya for all intents and purposes. And most importantly, ang hirap sabihin ng artist kapag gumagamit ka ng AI. Malaking kalokohan yun, dude. Di ba? Boy, kalokohan yun Kalokohan yun. Malaking kalokohan. Ayun din, isang bagay rin siguro na kailangan nyo malaman na ginagamit din pala yung pangalan ni Sir JB dun sa prompt, no? So, sa malaki may nakita na akong meron akong nakitang isang program na yung mga users doon, pinopost nila yung mga prompts nila. Tapos nakita ko na ginamit yung pangalan ko as a prompt. Na sa ngayon kaya kong pagtawanan kasi ang pangit ng mga resulta eh. Talagang hindi ko masabing kamukha man lang ng gawa ko kahit tignan ko habang nakatalikod ako, ewan ko paano ko gagawin yun, pero hindi talaga pangit talaga ng resulta eh, di ba? Sablay. Pero sa ngayon natatawa pa ako, pero what if mag-improve yung technology na yun tapos gagamitin nila ako as a reference without my consent? I don't feel okay about that, no? And malaking kalokohan yung tawagin natin na artist ang taong gumagamit lang ng AI kasi ganito yan eh. Parang pag umorder ako ng spaghetti tapos pinagawa ko yan sa chef, ako yung nagbigay ng prompt doon sa chef na ganitong magawin yung spaghetti. Pero hindi ako yung gumawa ng spaghetti. Hindi ko pwedeng sabihin na ako yung tagaluto. Ako lang yung kliyente. Same goes with AI. Kumbaga, yung AI, halimbawa kinausap ko yung computer, gumawa ka ng ganitong musical composition. Tapos yung computer nag-produce ng bagong rock song.
Hindi ako yung nag-compose. Ang nag-compose yung computer. Ako lang yung kliyente ng computer. Parang meme lang to dati, di ba? Meme lang natin na yung mga digital artist na, oy, computer. Putya, ano naging... Ganun na pala yung sitwasyon natin. Computer, ikaw mo Naagawan ng na drawing. talaga ng Bilisan ano. mo. Di ba? Ganun yan. Hindi naman tayo ganun, guys. Di ba? Akala nyo nagpipindot tayo. Hindi. Ginagamit natin yung computer as a tool. If anything, digital art makes the process more convenient because you don't have to deal with paint. Hindi ka nakaka-amoy ng turpentine. Walang natatapon na linseed oil. Di ba? Or walang graphite na humahawa sa edge ng kamay mo. The dirty works. The dirty work. Pero Overall nagdo-drawing process. ka pa rin. Nagdo-drawing ka pa rin. Gumagamit ka pa rin ng stylus or ng pen or ng something. Nagdo-drawing ka pa rin on the surface. You still make use of your fundamentals, anatomy, proportion, perspective. 'Di ba? So yun, mga taong talagang nagdo-drawing ay artist at ang mga taong nag-uutos lang para ipag-drawing siya, hindi artist yun. Kliyente yun. Oh. Ang gandang allusion yun. Ha? No? Yung metaphor natin para sa, ayun nga, tagaluto, iba yung artist talaga na gumawa. Iba yung nag-subscribe lang para kumuha ng images. Oh, napakasimple lang ng criteria ko dyan. Tapos minsan pa, At sa kanila yung credit. pag may nakakadebate ako dyan, ang gagawin, appeal to emotion. So pag pangit ako mag-drawing, di na ako artist. Wala ako sinabing ganun. Kahit pangit ka mag-drawing, kung ikaw yung drawing ng isang bagay, ikaw yung artist nun. Yeah. Masasabi lang na hindi ikaw yung artist pag hindi ikaw yung gumawa. Siyempre, hindi ikaw yung gumawa. Alam nga naman ikaw yung credit. Credit as artist, di ba? So yung gusto lang din namin sigurong iparating, no? Walang gatekeeping sa mga veterans tsaka sa mga bagong artist. Boy, walang gatekeeping na nagaganap. Walang ganun. Free resources, 'di ba? May YouTube, may pwede tayong mga interview na magagaling, Yes. Oo. 'di ba? So, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nilang appeal emotion. Oo eh. Hindi na ako pwede maging artist. Hindi pwede naman. Practice. Pwede naman, no. Mag-drawing ka. Di ba? Tama. Hindi naman sinabi na kailangan pag nag-drawing ka, maganda ka agad yung unang sinubukan mo eh. Kahit naman ako, minsan may pangit ako na drawing dahil hindi man ako perfectong nilalang. Di ba? So, ganun. Napaka-humble talaga ni sir. Yun nga, medyo disheartening nga yung may gantong sitwasyon. Pero sir, sa mga kabataan ngayon, worth it ba yung creative path na gusto na lang yung maka-pursue? Sige, ganito yan. Palagay ko, AI is here to stay. Hindi na mawawala yan kasi nabuksan na yung Pandora's box. But at the same time, hindi rin mawawala ang artist. Kasi, ano yan eh, napapansin ko na may market talaga eh. May mga tao talaga na naghahanap ng art na artist talaga yung gumawa. And actually, 100% ng mga clients ko ngayon, marami akong kliyente, freelancer ako, di ba? 100% ng mga kliyente ko ngayon ayaw sa AI. Wala ni isa sa kanila na pumapabor sa AI. And if that's not enough reassurance for you, mention ko iba kong kliyente. Wizards of the Coast, Fantasy Flight Games, Games Workshop, di ba? Sigil Entertainment Group, lahat yan, yung mga grupong yan, ayaw nila sa AI. Pati yung Chaosium, yung gumagawa ng Call of Cthulhu na RPG, na tabletop, ayaw din nila sa AI. Wala ni isa sa kanila na pumapabor sa AI. Kaya ako, I feel secure about my job. Diba? So, sa akin, palagay ko may kalalagyan pa rin tayo. When the dust clears, when all of this quarrel surrounding AI is over, sa palagay ko, may lugar pa rin tayo. But then, that's my opinion. You don't have to take my word for it, but that's the trend that I see. That's my educated guess. Ayun, sobrang thankful natin, no? Grateful tayo na, boy, kaharap natin ng isang JB Kasakop. Ang kliyente lang naman ay Star Wars, no? Marami pang MTG, marami pang iba. Para sabihin niya to sa atin, no? Na, boy, may kalalagyan pa rin. Hindi pa rin nawawala yung art, no? Hanggat may humanity siguro, sir. May arts, gano'n. And if you want something more objective than say humanity pa rin magwawagi, medyo subjective ang sabihin niya, di ba? Pero kung gusto mo ng something may Skynet pala, tas may kung gusto mo ng something na mas relatable, ganyan. I mean, not to discredit what you just said. Tama rin yung sinabi mo, pero something na na easier to digest. Isipin mo ganito. Kunyari, merong isang artist tsaka merong isang non-artist. Tapos yung AI hindi na maaalis as a tool. Sino pa rin ang makakagawa ng mas magandang image? Yung artist o yung non-artist?
Isipin mo may dalawang tao, isang trained martial artist at isang civilian na walang alam. Pareho mo silang binigyan ng espada. Sino ang mas magaling sa kanila? Alam ko yung context na yun. Sino ang mas mamamayagpag pag naglaban yung dalawa? Oo. O, diba? In that Sa scenario na nga na gano'n, no? in that Oo, kind of tama. scenario, 'di ba? Panalo yung artist dahil siya alam niya na yung fundamentals versus a person na hindi alam kung anong ginagawa niya, na inuutusan lang. Pero pag nakausap ng art director, ayusin mo nga yung perspective nito. Hindi alam nung non-artist kung ano yung perspective. Sino makakaayos nun? Yung artist or yung non-artist? The artist. So, hindi ako naniniwala na wala nang kalalagyan ng artist pagkatapos nito. Kala siguro nila. Pero Yes. Oo. kailangan mo pa rin ng artist para maintindihan yung kailangan ayusin doon sa gawa. Diba? Yun eh. Grabe naman, no? So, busog-lusog yung sinasabi ni Sir talaga dito sa atin na yun, may kumpleto ng metaphor, may situational, may scenarios na yun, sana walang panghinaan ng loob na maging artist pa rin sa henerasyon ng Kaya Gen natin to. Alpha, no? Kaya natin eh. Yeah. Tsaka yun nga, yung kahit sinong malalaking kliyente ay hindi talaga siya hindi sila pabor dun sa AI. Wala pa ako nakikitang kahit sino sa mga kliyente ko nagsabi na gumamit na tayo ng AI. Wala. I mean, No. sure, merong iba doon na Safe. nagkaroon ng mga advertisements na ginamitan ng AI, pero third party yun eh. Tapos Oo, yun, tama. kumbaga parang it's not the same department na gumagawa ng art para doon sa mga games nila. So, ano talaga yan? Those are isolated cases, I could honestly say. And ayun na nga, nasa ano pa rin yan, nasa mga kontrata pa rin namin na ayaw nila ng generative AI art sa contract. Pwede ba So, i-disclose yun? hindi ko nga pwedeng sabihin specifically kung sino yung nagsasabi. Oo. nun. Pero ang nasasabi ko lang, Okay. consensus sa kanila, sa mga kontrata nila, na ayaw nila ng generative AI. Yun. And that's not an exaggeration. Totoo yun, guys. So, paano kayo naging millionaire, sir? Tindi ng question. Nag-ano ba kayo? Nagtinda rin ba kayo ng kangkong chips? Hindi. Mahirap magbigay ng For fun na lang yung mga question ko, sorry. Mahirap Pero magbigay mabigat, ng tips paano maging milyonaryo. masyadong Kasi- mabigat yung usapin din sa AI, no? Para sa mga disheartened individuals dyan, no? Pero, sir, Pag milyonaryo na ako, ikukwento ko. Pero, ano eh. Ano tayo? Hindi. Ano yan? Papunta tayo doon. Ganyan dapat yung mindset natin. Papunta tayo doon. Kasi ano yan eh, kung hindi mo i-imagine yung sarili mo na milyonaryo ka na, hindi mo mararating. So ngayon palang ini-imagine ko na milyonaryo na ako. Hindi pa talaga. Pero gusto ko. So paano makarating doon? Well, syempre, unang-una, kailangan mo makakuha ng work. Common sense, diba? Kailangan mo makakuha ng work. And the thing about art-related work, freelance work, getting in is the easy part. Staying there, that is where the problem lies. Kasi nakapasok ka nga, sustainable ka ba? Bibilib ba sa'yo yung kliyente mo after ka nilang pagbigyan the first time? Baka naman kasi one-hit wonder ka. Pagpasok mo, nung pinagawa ka ng trabaho, hindi ka pala maasahan dahil hindi ka makontak pag deadline na. Di ba? Yung mga ganun ba? So, kailangan mo pa rin i-build up yung sarili mo professionally. You have to make it clear sa kanila na reliable ka. Kasi that's the only way na magtutuloy-tuloy yung business sa'yo eh. Di ba? And to be honest, hindi millionaire pero hindi. ang kulit ng context natin. Pero na-mention ko na dati na di ba? Dati akong art director, dati akong project manager. So you can imagine kung gaano kalaki na yung sinahod ko dati nung manager ako. Iba naman ang sahod ng manager sa rank and file na na employee, di ba? Tama. Mataas ng konti, ganyan. Yung trabaho ko ngayon as a registered self-employed individual, napapantayan na, minsan nalalampasan pa yung kinikita ko nung director ako. So, sustainable siya. As long as alam mo kung sino yung dapat makakita ng trabaho. Diba? And actually, iba pang ano yan. That's actually an answer to another question na paano bang maging successful? Ayun na dun nga, sa dugtungan field na mo, diba? natin. Ano ba habang nandito pa tayo, pwede ka pa ba istorbohin, sir? Hindi, sige. Okay, sige.
ganito kasi yan. Paano magiging successful sa ganitong road, sa ganitong path. Yan. Marami kasing younger artists and even older ones like myself na nadi-discourage pagka 600 followers lang sila sa Instagram. Halimbawa, parang iisipin nila, parang, uy, Follower ka. konti lang ang followers ko. Wala akong obra. Hindi ako mapapansin or hindi ako mabibigyan ng malaking trabaho. Guys, hindi nyo kailangan maging sikat. Parang ano yan eh. Meron ako naririnig parang bago ako mag-gym, siguro magpapapayat muna ako. Kaya ka mag-gym, gusto mong pumayat eh. Pumasok ka na dun sa gym. Tsaka mo isipin yung pagpapapayat. i-reverse mo, no? Babalik tayo dun sa art. mo sa ibang... Babalik tayo sa art. So, sa art, yung iba nagsasabi parang baka kailangan sikat na ako or meron na on 10,000 followers on Instagram, on Twitter or wherever, X na pala ngayon, or sa Facebook before ako mag-start mag-commish yung mga ganyan. Actually, hindi kailangan, guys. What's more important is kung sino yung nakakakita ng trabaho ninyo. Let me tell you guys, ang konti ng followers ko sa ArtStation kumpara sa mga contemporaries ko. You take a look at the ArtStation accounts ng mga sikat na artist, yung mga portfolio site nila Miguel Mercado, nila Tots Valesa. Ang lalaki ng ano niyan, ng follower base nila. Di hamak na mas sikat sa akin yung mga tao ngayon. 'Di ba? Tas ako parang kakarampot lang, gaganto lang yung followers ko, 'di ba? Pero I consider myself successful kasi nakakakuha ako ng work na gusto ko. Kasi yun ang metric ko for success. Do you get the work that you like? Do you get paid well for the work that you like? If the answers to those questions are both yes, then you can consider yourself successful kasi number one, ginagawa mo yung gusto mo. Number two, nagagawa mo yung gusto mo nang nababayaran ka na maayos. So para sa akin yun. Hindi malaki yung follower base ko. Hanggang ngayon, konti lang ang followers ko. Pero nagagawa ko yung gusto ko at nababayaran ako para gawin yung gusto ko. Parang yung may concept na yung Japanese na ikigai. Diba? Yung parang yung service sa people na gagawa mo, service para sa'yo, tsaka yung pwede kang kumita, no? So, fulfilling talaga. Fulfilling siya. So, ako parang okay lang sa akin na hindi ako sikat. Even if I'm not the favorite artist, even if I'm not the household name, as long as yung kliyente ko humble talaga, sir. Household name to eh. Ibig sabihin parang iilan ba yung kliyente ko? 5. O so kahit 5 lang yung nakakita sa Instagram ko, kung yung 5 yun makakapagbigay naman sa akin ng trabaho, panalo na rin ako nun, di ba? Hindi ko kailangang mainggit na buti pa siya may 10,000 followers, wala na akong kwenta dahil hindi 10,000 yung followers ko, di ba? So, yun din yan eh. Tsaka tropa-tropa niya rin naman yung mga yung nabanggit niya. Oo. Tsaka kumbaga parang wag kayong ma-pressure dahil sa inyong ambisyon. Kasi minsan yan ang mahirap eh, nag-aambisyon ka pero naaalihan ng pressure dahil ino-overthink mo, napapangunahan mo ng mga might happen, could happen, kesa yung should happen yung tinututukan natin. Diba? So, wag natin torturein ang mga sarili natin. Ang mental health ay importante rin para sa ating mga artist. So yun, hindi porket hindi ka sikat, wala ang kalalagyan. Pwedeng meron pa rin. May paraan lagi. Yun. Diba? Kulit talaga. Parang sa ano lang din yan. Diba yung, ako mahilig ako manood ng Flip Top, diba? Sinusundan ko yung mga kwentong buhay ng mga MC dyan, yung mga nagra-rap, ganyan. Ganon din sila, humble beginnings din. Kumbaga parap-rap lang sa mga sa mga party ganyan. Mapapansin tapos may mapupuntahan na hindi naman nila akalain na ganun pala o 'di ba? Sa tingin niyo ba yung mga bagong rappers ngayon nung nag-umpisa sila kasing sikat na sila nila Francis M, 'di ba hindi rin naman. So ganon din 'yun, mag-uumpisa ka rin humble beginnings. Hindi ka pa kilala, may gagawin ka, mapapansin ng taong dapat makapansin at mapapansin ng taong pwedeng magbigay sa'yo ng trabaho. Tuloy-tuloy yung success, 'di ba? So, sa tingin mo, sir, syempre, kami, tagahanga mo kami. Pero yung old self mo, yung parang teenage kid na ikaw, ay sa tingin mo proud sa narating mo na ngayon? Or kumusta siya? Yung inner child mo? Gano'n. Palagay ko, proud. Sa opinion ko, proud. Kasi ganito yan eh. Nagkwentuhan na kami nito ni Reg bago pa nangyari itong interview na to. Nakwento ko sa kanya kung paano ako napasok sa Magic the Gathering. Tapos ano yun, guys,
3 beses akong nag-submit ng portfolio sa kanila at 3 beses akong na-reject. Tapos Rejection. ilang taon ako nag-handle ng rejection na yun. That's 3 submissions over the course of 5 years. Imagine, 5 years kong sinusubukan makapasok sa Magic the Gathering. Hindi ako makalagay-lagay doon. Hindi ako makapasok-pasok doon. Sabi ko, it came to a point na sabi ko, ititigil ko na tong pag-aambisyon ko. Grabe yan. Ititigil ko na tong pangangarap ko kasi hindi talaga ako magaling. Hindi talaga ako pang ganun. Pang ganitong level lang ako, hindi ako pang ganun, di ba? Grabe yung pag-handle mo dun, sir, sa parang ang- obstacle talaga na malaking... Oh, ang ginawa ko doon, Kaya sabi ko hinahawakan kasi, doon. ginawa ko naman yung best shot ko eh. Lahat ng best work ko, pinasa ko sa kanila eh. Pero hindi napansin. Wala akong regrets. Iniisip ko, wala akong regrets dahil ginawa ko yung best ko. Hindi lang talaga umobra. Ibig sabihin, hindi lang talaga para sa akin. Ganun yung mindset ko noon. So, nag-concentrate na lang ako sa ibang trabaho until one day na-surprise ako. Biglang may nag-email sa akin na, would you like to work for Magic the Gathering? Ganon. And this was year 2020 na. So, guys, Say to give you an idea, 40 years old na ako ngayon. When I got the email from Magic the Gathering, 36 years old ako. Kailan takes ako time. nag-umpisang magpasa-pasa ng trabaho sa MTG nung 30 years old ako. So, halos isang dekada ang inabot mula nung una ako mag-submit sa kanila hanggang sa napansin ako, di ba? And kailan ako nag-umpisang magtrabaho for MTG? 36 years old na ako, guys. Di ba? Gurang na, thunders na ako. Hindi naman, sir. Pero isipin mo, Yung... maraming mga bata ngayon na Years feeling ng nila struggle. parang 25 years old na ako. I haven't made the name for myself. Ako nga, 36 years old na ako. Tsaka pa lang ako nag-umpisa makakuha ng mga ganong kalalaking gigs di ba? Tapos, ilang taon na ako ngayon. I'm 40. I'm so far 11 MTG cards pa lang yung napopost ko sa portfolio ko. Dahil yung iba, hindi ko pa pwede i-post. Pero, hindi pwede. other artists half my age, hindi man half my age, pero way younger than me, pero sa ibang bansa nagtatrabaho sila, hundreds and hundreds na yung na-post nila na MTG at such a young age. Ako, I'm a latecomer to the party, pero masaya ako kasi it's a good thing to be there at all, to have made it, di ba? It makes the difficult journey worth it. Mahirap marating, pero once narating mo, ramdam mo yung yung saya kasi narating mo yun, pinaghirapan mo yun, di ba? So, yun, ganun ako nakapunta sa Magic. Tinry ko fruits lang of your tinry. labor. Nung akala ko wala nang mangyayari, tsaka lang may nangyari. Di ba? So, yun, akala mo tapos na, hindi pa pala. Yun. Ayun pala, sir, medyo personal level na tayo. May ano ba to? Kasi ako nung bata ako, nakapagpa-inspire sa akin yung nanay ko na mag-architect. So, dun ako natuto mag-drawing. Yung kuya ko din, parang Kenshin Himura yung drawing niya. Yung, Okay. So, mayroon bang influence ka nung bata ka pa? Para pumasok dito sa Meron. drawing? Yeah. Meron talaga. Unang-unang nag-influence sa akin ay sila Shider at si Ultraman. Oh. Kasi nung bata ako, wala namang YouTube nung bata ako di ba? Tapos, at the same time, hindi naman ako galing sa mayamang pamilya. So, hindi rin ako nakakabili ng mga toys, hindi ako nakakabili ng mga comics. Ano lang ang talagang libang ako, nonood ako ng TV, tas every Saturday may Shider, tas every Sunday may Ultraman, ganyan, di ba? So, yung mga tokusatsu na palabas, yan yung yung nisip ko, pag kaya kong i-drawing yan, siguro malupit akong artist. Ganun yung nisip ko Diba? Tas, syempre, parang na rin parang necessity is the mother of invention or innovation kasi since wala akong pambili ng mga action figure, wala akong pambili ng mga trading cards, nag-drawing ako. Kasi at least I have a piece of Shider or a piece of Ultraman na ako lang yung meron dahil dinrawing ko siya. Diba? So, yun yung doon nag-umpisa. Tapos, akala ko dati lahat marunong mag-drawing. So, nag-drawing ako ng Ultraman. Tapos napapansin ko yung iilan lang yung mga classmates ko na nakakapag-drawing din ng ganun. Tapos dun ko naisip na ito pala yung tinatawag na skill. Or talent, gano'n, 'di ba? Hindi ko alam kasi na specialized na aptitude yung pagdo-drawing 'di ba? And then when I found out na meron akong ganong skill, there's something about being able to draw something na fulfilling talaga Especially in my case na, yun nga, hindi man ako nakakabili ng mga action figures, ganyan. So, gagawa ako ng drawing. Gagawa ako ng sarili kong poster. Ganun.
So there's something about being able to make that for yourself that is so fulfilling, no? So yun, nag-umpisa yan, and then nagkaroon ng Dragon Ball Z. Yun. Tapos eventually na-outgrow ko din yung Dragon Ball Z. Napunta naman ako sa Marvel, ganyan. Dinodrawing ko si Spider-Man. And tuloy-tuloy na. Spider-Man, tapos napunta sa Gundam, tapos napunta sa mga kung ano-ano. Until eventually, yung parents ko napansin na meron akong ganong skill. Kaya hinanap nila ako ng tao na pwedeng mag-tutor sa akin sa drawing. So doon nag-umpisa yung formal training ko. Ayun, napaka-rich ng experience ni sir, no? Kabataan pa lang. Tapos yun, sa mga media na kinokonsume mo pala, no? Talagang doon ka rin makakahugot ng mga inspiration. Parang sabi nila, masama yung Shider, devil talaga, yan, papatayan yan. May ganun dati. Violence, di ba? Ay, oo nga. Oo. Kasi may mga sungay din yung villains. Kung pinapalaki ka naman ng magulang mo na huwag ka mananapak ng classmate mo, di syempre, kahit anong panoorin mo na nagsusuntukan, nagbabarilan, nag-iespadahan, magkakaroon ka naman ng moral compass eh. Ako pinapanood ko kasi wow, ganda ng costume, astig ng Babylos, mga ganyan-ganyan, di ba? So, ang saya eh. Ang saya mag-drawing ng mga ganun eh. So, yun yung that was the spark that started it all, di ba? May kanta yung Paramore na gano'n eh. It's just a spark. But it keeps me Paramore. going. Oo. Ayun sir, saan ba to? Ano ba yung... Meron akong cheat sheet eh. Sinulat ko to sa bahay. Sige lang. Go Pero lang. okay lang ba sir? Ilan ba go. to? Ayun, obstacle. Meron bang isang moment na parang pinanghinaan ka na ng loob na hindi mo na kaya? Interesting Bibitaw question. ka na, tama na to. Interesting question. Araw-araw. Wow! Araw-araw. Kasi nasabi ko na rin to kay Reg kanina, I have a bad case of imposter syndrome. Hindi ko alam kung bakit ako ganun eh. I'm aware of that issue sa sarili ko at alam ko na kailangan ko itong ayusin sa sarili ko. Pero kasi madalas akong may feeling na parang secretly hindi ko deserve yung mga achievements ko sa buhay. Halimbawa, yung Magic the Gathering, minsan feeling ko kaya lang ako nandun kasi sinuwerte ako. What if naghahanap sila ng artist tapos lahat ng magaling busy kaya ako yung kinontak nila. Talaga? Oo, araw-araw yan. Araw-araw na pinagdududahan ko sa sarili ko, magaling ba talaga ako? Deserve ko ba talaga to? May kalalagyan ba talaga ako? Am I really competent? Ganyan. And, paano ko siya hinahandle? Ay. Paano, sir? Hindi ako yung tipo ng tao na pinipep talk niya si Randy, magaling kayo, ganyan. Hindi ako ganun. Sobrang vain nun. Pero, ang ginagawa ko kasi, ganito yan. The beautiful thing about art, especially representational art. When you say representational art, yan yung art na parang realistic. Yung halimbawa, yung art na nakikita mo sa mga yung kanya Marvel Comics, representational yan kasi nagre-represent ka ng human anatomy, ng mga kung ano-ano, 'di ba? Na nakikita mo in real world, tinatranslate into something fantastical, ganyan. The beautiful thing about representational art is meron kang mga clear na objectives. Like for example, ano yung tamang anatomy? Ano yung tamang perspective? Ano yung tamang lighting? Lahat yan ay mga objective na bagay na hindi napapalitan. These are standards na kahit anong style mo, kaya mag-anime ka, kaya mag-realistic ka, ang rules ng perspective ay hindi nagpapalit, di ba? Ang rules ng proportion ay yun pa rin. Even if iba yung anatomy conventions ng, say for example, Gundam Seed, iba yung anatomy, iba yung anime convention sa anatomy kumpara sa anime conventions ng Marvel. The point is meron silang objectively observable anatomy conventions and lighting and color conventions and composition conventions na makapagsasabi sa'yo kung yung bang gawa mo ay okay o hindi. Kumbaga parang pwede kang gumawa ng isang artwork tapos maitatanong mo, papasa ba ito sa Marvel? Nasusunod ba nito yung conventions ng Marvel pagdating sa anatomy? Dahil yung mga rules na yan ay hindi nagpapalit, ibig sabihin yung mga resulta mo ay parati mong mache-check against these standards. You can compare that with these standards. And
magkakaroon ka ng objective assessment kung tama ba, kung compliant ba sa standards na yon yung gawa mo or hindi. So in my case, ang Star Wars may sariling style guide yan, may sariling conventions yan. The same goes for Magic the Gathering and everything else that I work on. So araw-araw na inaatake ako ng imposter syndrome ko. Ang ginagawa ko, tinitignan ko yung work ko, tapos inaalala ko yung mga conventions na yun. And nakikita ko na yung work ko na inapprove ng clients ko, na binayaran nila ako para gawin, ay nagko-comply sa mga standards na ito. And that's how I know na hindi yun lucky strike kasi paulit-ulit ng tama. ginagawa with my clients, di ba? So that's how I inform myself na hindi ito swerte lang. Pero kasi, pagdating sa mental health, yung mga issues na ganyan, nangyayari yan ng hindi mo inaasahan yung mga invasive thoughts. These things happen. Nangyayari yan ng hindi sinasadya. Nangyayari yan kahit ayaw mong isipin. Minsan, lulutang na lang bigla sa utak mo. And you have to deal with it every day. You have to deal with it however you can. So ako, yun ang isa sa mga solutions ko. Objective assessment of my work. Diba? So yun ang answer to the question. May mga obstacles ba ako na na-encounter? Tsaka siguro, no, sa sinabi ni Sir, parang yung importance ng self-criticism. Tsaka, syempre, kung may criticism, kailangan mong self-appreciation din, no? Sa mga gawa mo, sa mga gusto mo pang gawin, gano'n. Iba ang self-criticism sa self-insult, ha? Ayan Iba yun. Oy, huwag niyong masyado i-down sarili. Hindi, kasi meron yung napapansin mo lang yung mali sa gawa mo, pero iba na to pag sinasabi mong walang kwenta yung sarili mo. Huwag ganon, men. Improve. Huwag ganon. Pag nakita mo yung mali, ayusin mo yung mali, huwag mong gawing dahilan yon para insultuhin na sarili mo. Kasi anong mapapala mo? Kasi di ba, parang here's the thing, you have to be kind to yourself. And you know what? The thing about being kindness, it doesn't cost you anything. It doesn't cost you anything para maging mabait ka sa kapwa mo. It doesn't cost you anything para maging mas considerate ka. And kung magpa-practice ka ng ganung virtue ng kindness. Hindi, gusto ko maging masama. Dibil-dibil. Dibil-dibil. Kung pwede mo maging mabait yung devil-devil, pero ito usapan yun. Sorry. Hindi. If you're going to practice kindness, dapat kasama yung sarili mo sa virtue. Kasi sa totoo lang, ito galing na naman sa rap tong tong linya na to. Di ba may kanta si Price, nagkakampi ko lang sarili ko. Walang pake sa kritiko. Di ba may ganun siya na song. Pero sa totoo lang guys, more often than not, pag artist ka, kakampi mo lang din talaga sarili mo eh. Tapos, can you imagine, ikaw na nga lang yung kakampi mo, aawayin mo pa yung sarili mo. Bakit? Di ba? Wala ka nang ititira sa sarili mo pag gagawin. Wag. Maging mabait ka sa sarili mo. Be objective. Huwag kang sumobra sa mga kailangan mo ayusin. Kung alam mo yung problema sa art style mo, you know what to fix. Hindi mo kailangang sabihin na wala kang kwentang tao. Hindi mo kailangang sabihin na basura ka. Kasi hindi. Di ba? The mere fact na aware ka sa kailangan mong ayusin means nagpa-function ka ng tama dahil alam mo kung anong kailangan mo ayusin sa sarili mo. Diba? No. So yung story mo, no, yung building blocks ng self-corrections mo at ng syempre mistakes kasama yun as na artist tsaka syempre as human, no, yun yung bubuo talaga sa resolve mo para i-attain mo yung goals mo pa, no. So ito sir, no, siguro 3 years o 5 years magkikita tayo. Ano yung sa tingin mong masyadong cliche ng question pala? Where do you see yourself 5 years from now? Mga ganun. Interview questions. Pero sir, ano yung sa tingin mo mga project or nasa film ka na ba? Nasa ganito yan. Good question. Weta? Good question. Magmula nung ikasal kami ng misis ko. Hello kay Ma'am Sunshine. Magmula nung ikasal kami ni Sunshine, iba na yung priorities ko sa buhay. Siyempre, hindi na ako yung pwede na ang ginagawa ko ay para sa sarili ko lang. So, mas mataas na yung mga ambisyon ko ngayon. Balak ko talaga na makapag-work din eventually sa mga studio sa ibang bansa. Aaminin ko before kami nagkakilala ni Sunshine, hindi ko naiisip tayo. Akala ko kontento lang ako forever as a freelance artist. Pero mag-aminan tayo, kahit pa malaki yung kinikita ko as freelance, mas marami pa rin akong options kung meron akong mas stable na source ng income or
kung sa ibang bansa ako nag-freelance. Oh. Oh. Di ba? Oo, kasi mas malaki yung kita sa ibang bansa eh. Mas maganda yung mga ano doon eh, yung mas maganda yung palakad ng gobyerno sa ibang bansa. Kailan niyo Diba? ba ako ampunin, sir? May sagot ako dyan, related dyan, pero mamaya. Hindi, totoo yan, totoo. Meron akong not ampon, pero something else, something in relation to that. Pero, di ba, iba na yung priorities ko dahil may pamilya na ako. Pamilya kami. Sorry, ng na-derail asawa na ko, naman. Ganyan. So, pamilya kami ng asawa ko. Dahil dyan, Ayan. gusto ko talagang makapag-work abroad. Ideally, remote work siya na pwede lang ako mag-digital nomad sa ibang bansa. Yun, ina digital nomads. Or, okay lang din naman sa akin studio work. Nanggaling naman ako doon eh. Pero kasi, hindi ko talaga gusto ang labor practices sa Pilipinas. Kaya ayoko mag-studio work dito. Nanggaling na ako sa studio work sa Pilipinas. Ayoko bumalik because hindi talaga maganda yung hindi talaga maganda yung napaka-unfair talaga ng labor laws natin eh, di ba? And mahabang usapan 'yun na ibang technically, topic may na 'yun. exploitation talaga dito. That's another topic, but totoo. gusto kong makapag-work Greener abroad, pastures. diba? Tapos greener pastures, I wouldn't lie about it. Gusto ko talaga. Kasi gusto ko ng mas magandang buhay para sa asawa ko. Gusto ko ng mas magandang buhay para sa magulang ko, para sa kapatid ko. Better. Lahat sila gusto kong isama sa abroad, di ba? Tapos, bukod pa doon, nabanggit ko kay Reg kanina na kaibigan ko sila Mervin Malonzo. Sobrang big ko dun sa artist na yon. Sir Mervin. Oo, kasi nakakagawa siya ng sarili niyang material. Para sa akin, yun ang ultimate life goal ng isang artist. Yung makagawa ka ng isang bagay na yung 100% creation mo. Tapos, nahanapan mo ng paraan para pagkakitaan ito. Nagbebenta mo siya. Ganyan, di ba? Or nakakagawa ka ng film about it. Other media about it, di ba? And sa totoo lang, may cult following pa siya. sa totoo lang, meron kaming book na ginagawa nitong misis ko. Gusto naming gawin na book. Naumpisahan namin, may rough beginnings na, but gaya na sinabi ko dahil sa hirap ng buhay ngayon, napaprioritize ko syempre yung client work ko. Hindi ako makapag-concentrate sa aking sariling intellectual property. Pero meron. So, 5 years from now, ang nakikita ko sa sarili ko, ang gusto kong mangyari, nakakapag-work na ako abroad, tapos mas may progress na ako dun sa IP namin nung asawa ko. Yung book na gagawin namin, di ba? Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Sir, no? Kasi sobrang honest at saka, boy, yung mga future plans niya ay nababanggit niya sa atin. Yeah. Pero mo yun, may IP, no? Yun siguro, goals nga eh. Goals yun. Kasi kaibigan, that's the ultimate form of expression. Nothing against people who make art for other people. I am a person like that. I make art for Star Wars, pero hindi ko art yung Star Wars. Art yun ni George Lucas at art yun ng Disney. And yung pangarap niya ay, syempre, with his better half. Oo. Gusto ko makagawa kami ng content na talagang kami yung nag-invento. Diba? Oh, yun, the book that we are making, yun talaga, yung sariling magnum opus. Kasi yun ang yung magnum opus, yun ang ultimate expression ng isang artist, 'di ba? Yung idea mo na yung sa'yo talaga, tapos ilalabas mo into something na ma-appreciate ng mga tao, 'di ba? Makikita nila, mababasa nila, mahahawakan nila, 'di ba? Yun ang pinakamalupit para sa akin. Yun ang talagang goal ko. Ayun, sana ma-upload ko to, no? At kung sakaling babalik tanawin natin ang mga pangyayari, yung mga ating mga, mag-throwback tayo, no? Yeah. Tapos, kasama ako doon sa book signing nila at, sabihin natin trilogy, pangatlong book, no? Yun, nakakatuwa kasi ito yung mga simple joys natin na malaman din yung pangarap ng ating mga iniidolo, no? Na, may inspire ka lalo, eh. Nice. No? Last na, sir. Sige lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Ay, di ba tayo nagmamadali? Hindi nagmamadali. Sige, magchikan pa tayo. Para sa ating mga manonood na gustong mag-pursue ng arts. Rock and roll. Rock and roll. Marami ka na nabanggit sa amin, sir, pero any solid na career advice? Career advice ganito.
para sa mga gustong tumahak ng landas ng kagaya ng tinatahak namin ni Reg, yung pag-freelance illustration. Ang advice ko sa inyo, gumawa kayo ng tailored na portfolio. When I say tailored, dapat kasi sinasabi ng portfolio ninyo kung ano yung gusto ninyong gawin, kung saan nyo gustong makarating. For example, kung gusto mong makagawa ng Star Wars na work, kung gusto mong ma-hire sa Star Wars, gumawa ka ng portfolio na without words, sinasabi na gusto kong gumawa ng Star Wars. Kasi madali lang sabihin na gusto kong mag-Star Wars eh. Madaling isulat sa email yan eh. Pero kailangan nila ng empirical proof na kaya mong gawin yung sinasabi mong gusto mong gawin. So, you have to make a few pieces na pinapakita, oh yes, kaya mag-Star Wars ng taong to. Di ba? Kumbaga parang Solid. show, don't tell. Oo. Parang ganun, di ba? And when May I say a skills. few pieces, literally a few pieces, hindi mo kailangan gumawa ng 1,000 Star Wars na fan art. Hindi. Another insight. Ayan. Nung nagsasubmit ako dati sa sa MTG, nakalagay sa submission guidelines nila, mag-submit ka lang ng 3 to 5 best artworks mo eh. 'Di ba? Imagine 5 lang pero ipakita mo na may ibubuga ka. So yung 5 na the best sa portfolio mo, sasubmit mo sa kanila, 'di ba? Ganon. And the same discipline nag-apply na rin sa portfolio ko. Sa totoo lang, I've made thousands and thousands of illustrations for a large number of clients abroad, and hindi lahat yon pinopost ko sa portfolio ko kahit may clearance naman ako to post them. Hindi lahat yon pinopost ko. Curated yung portfolio ko. Kasi yung best of the best and the most significant milestones lang yung nilalagay ko doon. Kasi yun yung pampasikat mo eh, di ba? Ba't mo ilalagay doon yung art mo na na-approve na pero medyo tagilid ka? Tama. Di ba? Pucho. So i-tailor Quality. mo yung portfolio mo para ipakita yung quality work mo na nagsasabi sa kliyente mo, gusto kong gumawa ng ganito, gusto kong gumawa ng ganyan. 'Di ba? And tawag dito, another career advice na mention ko na kanina, huwag panghinaan ng loob. Kasi mga ganitong bagay, hindi naman 'to nakukuha ng isang pitik lang eh, 'di ba? Kailangan talaga natin patunayan mga sarili natin sa larangan na ito. So, more often than not, it gets more difficult before it starts to get better. May mga ganun talaga tayong challenges. So, masasabi ko lang, nothing is impossible, everything is a challenge. So, Step by step din, no? step by step, yes. Tsaka It's a long process. Arduous. Pero, Huwag kayong huwag kayong ma-discourage na ganito ka nag-umpisa. Eh, syempre, hindi ka naman sasali sa, hindi ka naman mag-enroll sa college na kabisado mo na yung physics, nag-enroll ka pa, di ba? So mag-uumpisa ka doon na medyo parang gantong level ka pa lang, at saka ka palang maaarating doon. Yan, yung career advice ko. At saka yun, last career advice, again, na-mention ko na kanina. oo, boys. Ito, sobrang valuable na to. Makinig kayo. Piliin ninyo yung papasahan ninyo ng work. It's okay to cast a wide net. I understand the principle behind that method of trying to find work. Pero pagka kasi alam nyo na kung saan nyo gusto mag-work, alamin nyo kung saan ang studio magpapasa ng trabaho, chances are mas makukuha ninyo yung trabaho na yun. Tsaka 'di ba, the harder and smarter you get, the luckier you get, then the more opportunities open up for you. So ganun lang, just focus on finding and creating opportunities for yourself. Ito siguro yung mga masarap na kwentuhan. Isa sa mga greatest memory ko dito sa place na to, no? Kasi malapit lang to sa akin at yun nga. Buti pinagbigyan tayo. No? Maaga natapos yung trabaho natin today, kaya okay lang. Kamusta po yung musical career ni Paolo Santos? Yung musical career ni Paolo Santos. Nag-quit na siya, guys eh. Freelance na yung ginagawa niya ngayon. Moonlight over Paris. Inside joke namin. Graduation photo ko, may gitara ako eh. Tapos nakasalamin ako. Ginaya ko talaga si Paolo Santos ng time na yun. Cosplay pala talaga yun. Oo, kinosplay ko talaga dati si Paolo Santos. Tapos dati, napagkakaroon talaga ako si Paolo Santos. Dati pumunta ako sa Makati. Tapos pagpasok ko doon sa unang trabaho ko, ad agency kasi yun eh. Yung mga office mates ko, Paulo yung tawag sa akin. Kasi akala nila si Paulo Santos ako.
Yung likeness, guys. Grabe. Sabi ko sa'yo. Ngayon kasi Inside nakabana joke. ako ngayon eh. Dati sobrang payat ko pa eh. So, Paulo Santos talaga dati. Mamaya isa-send ko Grabe kay Reg yung grad pic ko na Paulo Santos si itsura para Talaga, pwede niyong i-flash dito sa may screen. creative shot. Yun nga yung creative shot ko. Ginaya ko kasi Paulo Santos. Hindi naman ako naggigitara That's talaga. the Moonlight over Paris. Paris. Close-up commercial, Moonlight over Paris. Gagi. man. Yeah. Oo. Yun, maraming salamat, sir. No? Hindi rin natin na-follow talaga yung guide. Pero yun. Okay Kasi lang yan. sobrang lupit na nung mga kwentuhan namin kanina. That pala na-record ko na yun. Oo nga eh. Ayos lang. Ayun. Ayun, sobrang grateful tayo. Teka, kamayan natin si sir. Yeah. Rock and roll. Sana marami pa tayong interview sa kanya. Yes, no? yes. At kung magtutuloy ang kanilang book, syempre. Hindi ko naman magagawa to kung hindi ako natutulungan ng asawa ko na keep myself grounded and keep my head high, hold my That pala, my dinala ko din yung pag ako'y namomroblema, ayan. Yeah. Tsaka, syempre number one source ng inspiration ko yung misis ko. Ayan. Tag na rin natin si Ma'am Sunshine, mamaya. Yeah. Tsaka she's a bigger Star Wars geek than I am. Mas maraming alam to sa Star Wars kaysa sa akin. Sci-fi fans pala talaga, no? Oo. Importante talaga yun eh. Dapat magja-jive talaga kayo ng Wala kaming problema dyan kasi pareho kaming members ng Lightsaber Club, di ba? So, ayun. Doon pa lang, magkasundo na kami. Grabe. Yeah. Ayun, maraming salamat guys. Dito na matatapos ang ating Maraming salamat sa inyong interview, oras. no? Salamat din po, Ma'am Sunshine. Teka, paano ba to? Basa yung kamay ko eh kasi kinakabahan ako eh. Boy, malaking tao to eh. Kanina pa ako punas ng kamay kasi grabe. Ay, ano pa pala, one more thing. Kasi about AI ulit, no? Maraming nagsasabi na ang mga artist gine-gatekeep daw yung art. Hindi yun totoo, guys. Sa totoo lang, sobrang saya namin na i-share yung art namin. Kaya nga, merong mga YouTube tutorials. Kaya nga, minsan sa portfolio namin, sa ArtStation, pinopost namin yung mga process namin para makita ninyo. Ito nga si Reg, meron pa tong mga, may mga brushes pa to na pwede nyo ma-download for your, Clip Studio Paint or whatever tool you're using. Diba? So, yan, we're more than happy to share. Tapos, kung meron man sa inyo na naghahanap ng freelance work, madali lang akong hanapin, guys. Kasi napaka-unique naman ng pangalan ko. Madali lang akong mahanap sa Facebook. I-type nyo lang The Art of JB Kasaop. Lalabas na dun yung page ko. Or hanapin nyo lang ako sa Instagram. Makikita nyo. Tapos, meron naman akong contact information dun. You can reach out to me via my Facebook page. Wala rin problema sa akin na mag-connect tayo on Facebook, on Instagram, or kung gusto nyo mag-email sa akin directly, ginagawa din ng ibang mga artist yon. Tinatanong sa akin, paano po ba mag-freelance sa ganito? Paano po bang makontak si client ganito, si client ganyan? And I'm more than happy to share kung sino yung mga pwede nyong submitan ng mga portfolio ninyo. Kung gusto niyo makapasok sa ganitong klase ng trabaho, I'm more than happy to help. So, don't be afraid to reach out. Hindi ako malaking tao. Hindi, matangkad siya. 5'2" lang ako eh. hindi ako rockstar, guys. Napaka-approachable kong tao. Madali lang akong kausapin. So, ganun lang. You can reach out and I'd be more than happy to help. Sana paglaki ko talaga, ganito ako kagwapo. Guys, maraming salamat.